Kapatid, hindi naman maliit ang kinikita mo pero alam mo ba't nagkukulang? Kasi siguro magulo lang ang pagmamanage mo. Kung yan ang problema mo, finish this video. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam mo, itong reality. Real talk lang po kita ngayon. May sweldo ka, may sideline ka, may pumapasok na pera. Pero bakit hanggang ngayon ay ubos parati? Laging short, laging wala kang ipon. Probably income is not the problem already, kundi the way you manage your income. So in the next few minutes, tuturuan kita kung paano mo talaga i-manage yung pera mo in the next 30 days. So, ready ka na? If you're ready, I encourage you to get a piece of paper and a pen. So, treat this as a coaching session already with me. So, number one, ito pong katotohanan. May kilala ba kayong mga tao na malalaki ang sweldo, pero habang lumalaki ang sweldo, lumalaki ang gastos, lumalaki din ang utang? Yes or no? Baka yung taong sinasabi ko ay kausap ko ngayon. So, may kakilala ka rin naman ng mga tao na hindi ganun kalaki ang kinikita, pero yun nga, yung sweldo nagkakasya, may ipon pa. So, ano yung difference? Income? No, I don't think so. Ang difference kasi, yung isa may sistema, yung isa wala. Yung isa may disiplina, yung isa wala. So, you know what? Money without system and discipline disappears. Do you agree? Type agree if you do agree. Kaya kung walang assignment ang pera mo at kung wala ka ng disiplina sa sarili mo, walang mangyayari. Kaya nga for the next 30 days, let's fix this. So, ano unang gagawin mo? Number one, sulat. Okay? Sulat mo lahat ng gastusin mo for the next 30 days, 1 month. Lahat ng gastos mo, kahit 20 pesos, kahit na 49 pesos na delivery fee, kahit na small online purchase mo. Walang judgment, awareness lang. After 30 days, tanungin mo yung sarili mo. Check mo, saan napunta ang pera mo? Napunta ba yan sa need or napunta ba yan sa want? Napunta ba yan sa emotional spending or napunta ba yan sa tinatawag na strategic and intentional spending? Most people realize yung 15 out of 30% ng kanyang gastos ay hindi naman talaga kailangan. That's according to statistics. And again, this is not a form of judgment. This is only a form of awareness. Number two, cut the leaks. Bawasan po natin or hanapin natin mga financial leaks. Ano yung financial leaks? Ang baso, pag may butas, kahit punuin mo, mabuubos ang tubig. Kaya nga tanungin natin sarili po natin, kailangan ba talaga yung mga binibili mo? Subscription, food delivery, impulse buying, deserve ko to, moments, di ba? So yung pagkain sa labas. So my suggestion to you is this, kung ano yung nakikita mo ngayon na hindi mo na kailangan, cut it by at least 50%. Try mo lang. Diba? Eating out. Like for example, 4 times a month. Gawin mo na lang 2 times a month. Make sense? Kung 4 times a month yan, kung tagwa 1,000, 4,000 a month, pag kinat mo, di magiging 2,000. Kasi kung 4,000 times 12 months, 48,000 in a year. Diba? Ang gastos mo na unwanted. Pero pag kinat mo ng 50%, 24,000 pa rin. Nakapag-enjoy, pero ang laki ng savings. So kung makikita mo, you don't need more income. You just need awareness and discipline. Number 3, structure po natin yung flow. When you say structure and flow, savings muna, let's say a certain percentage, kahit 5 to 10%. And then after that, yung needs. Diba? When you say needs, yung pangangailangan mo. Diba? And then third, emergency fund. And then fourth, yung lifestyle choices mo. So, yung percentage na sa'yo na yan. Pwede mo gawing 5% or 10%, tapos yung mga iba, 10%. Siyempre, sa needs ang pinakamalaking percentage. Basta ang rule, mag-ipon ka muna. So, week number 4 naman, ang gagawin po naman natin, ito yung pinakamahalaga. Mag-build talaga tayo intentionally ng tinatawag natin ng emergency fund. Diba? Emergency fund is key, especially sa panahon ngayon. Alam ko na parati mo na lang naririnig sa akin yan, emergency fund, emergency fund, emergency fund. Yes. Pero the reality is this, sa panahon ng kagipitan, pag wala tayong emergency fund, doon tayo masasaktan. At ayaw ko kang masaktan ka. Kaya mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng sistema, number 1, ilista mga gastusin. Pangalawa, hanapin mga butas o tagas. Number 3, sundan natin yung structure. Unahin muna natin income, then savings bago gumastos. And number 4, mag-ipon ng emergency fund. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo pang malaman kung paano ba talaga ayusin tong finances, no? If you really want my personal guide and if you want to be part of a group coaching session, just type the word called CHIP, C-H-I-P, and isi-share ko po sa inyo kung anong ginagawa namin sikreto kung bakit ang mga iponaryo nakakaipon ng malaki. Shinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.